Porsyento ng planong uutangin ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa unang quarter ng taon para punan ang budget deficit. Mas dumoble pa kumpara noong nakarang taon ayon sa isang ekonomista. Si Elmar Forzuelo sa report. Plano ng Administrasyong Marcos na mangutang ng 629 na bilyong piso mula sa mga local creditors sa unang quarter ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, ito ay para maitawid ang budget deficit ng bansa. Ang budget deficit ay ang pagkakaroon ng mas mataas na gastusin ng gobyerno kumpara sa nakukuhang income o kita ng bansa. Para naman sa isang ekonomista na si Dr. Michael Batu, hindi anya pang matagalang solusyon ang pangungutang ng gobyerno. Ikinababahala din niya dahil mas dumoble pa raw ang porsyento ng uutangin ng bansa ngayong taon kumpara noong 2024. Kababahala itong rate at which the government is borrowing. May mga nabasa akong ulat na kung saan kung ikukumpara natin yung inutang sa ngayon at ikukumpara mo last year, ay yung percentage increase ng inutang ay umaabot sa halos 17%. Kumbaga, umutang tayo, yung paglago ng pag-utang is 17%. Kinwestiyon din niya kung ano nga ba ang prioridad ng gobyerno dahil napupunta lang daw sa paayuda ng mga politiko ang budget na dapat nakalaan para sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Dun sa mga ibang programa ng gobyerno, kagaya yung nabanggit mo kanina, yung AKAP at iba pang mga ayuda, nakita natin na retain sila. So ibig sabihin nito is makikita natin na itong paggastos ng ating gobyerno, unfortunately, medyo hindi siya prudent. Kasi nga, napupunta yung paggastos sa mga activities na kung saan hindi ganun kalaki ang balik sa ating ekonomiya. Sabi pa niya, dapat na maging maingat ang gobyerno sa paggamit ng pera dahil ang pangungutang ay hindi libre at dapat na mayroong pang matagalang implikasyon para sa mga Pilipino at sa ating ekonomiya. Yung pangungutang, hindi yan libre. The government has to pay interest for those loans. Hindi yan, kumbaga hindi yan free money. And at the end of the day, ang magbabayad niyan ay ang mga taong bayan. Babayaran niya ng interest at babayaran niya hindi lang ng mga Pilipino sa kasalukuyan, kundi babayaran niya ng mga Pilipino sa hinaharap. Kumbaga umuutang tayo sa mga future generations of Filipinos. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Elmar Forzuelo, SMNI News.